Eto, totoo ba mga kababayan ang iputan issue? At totoo ba na binigyan ni Sara Duterte ang isang basketballista ng gasolinahan? Well, mga kababayan, ako po ay magre-react lang naman doon sa video ng ating kasamahan na si Epipanyo Labrador. Hindi po ako gagamit ng ibang mga articles pa. Yung kanya na lang para sigurado tayo, no? Yan ang pag-usapan natin, mga kababayan. Totoong may lalaki ba? Iputan na nga ang usapan dito eh. So halina't panoorin, pakinggan muli natin. Alam ko marami na ang nakapanood sa inyo, pero gusto ko po na samahan nyo ako muli, mga kababayan, na panoorin po ang video ni Epipanyo Labrador at bigyan natin ng sarili nating reaksyon. Ito po ay tungkol po sa nagiging viral ngayon na usapin. Alam niyo ho, sa usapin na ito, talagang masasabi na ho natin na talagang hindi lamang po pala taong bayan ang ginagago, niloloko nitong ni Sara Bulate. Grabe naman, Sara Bulate. Sara Bulate, mga kababayan, ang tindi naman ni Epipanyo Labrador. Talagang Sara Bulate, no? Pakinggan na lang natin yung audio kasi hindi ako nagpaalam kay kay Epipanyo, baka madali tayo no. Pakinggan na lang natin. Napaka po ngayon ng issue nito. Talagang balita ko nga ho, matindi ho ang awayan ngayon ng asawa ni Sara Duterte at nito ni Sara. Dahil nga asawa ni Sara Duterte at ni Sara. Si Man Scarpio, mga kababayan. Remember, di ba, nung sinabi ko po sa inyo, nung nakaraan, meron tayong mga video, bakit kaya hindi ginagamit ni Sara Duterte ang apelyedong Carpio? At doon sa isang palabas, putulin ko muna si Labrador, mga kababayan. At meron ditong isang pahayag niya na kung saan po, mga kababayan, ay talagang napaka-bitter po ni Sara. Tingnan po natin dito Teka lang po, kukunin ko lang. Inom lang din akong tubig. Saglit lang saglit lang. Sorry po, sorry. Nauhaw lang tayo. Kunin ko lang. Ganun na wala ata. Ay, ito. Okay. Ito, mga kababayan. Ito yung pahayag ni Sara Duterte na kung saan po ay napaka-bitter po niya. Ito ay related sa kwento natin, di ba? Noong una, wala pa yung issue ng tinatawag nating basketball na binigyan ng gasolinahan o basketball player binigyan ng gasolinahan. Wala pa yan noon. Ito yung sinabi ni Sara Duterte, mga kababayan. Yung crush daw, kaya tinawag na crush ang tawag sa tao na gusto mo dahil he will crush you or he will crush your heart and break your heart. Kaya wag mo na lang lapitan. Ay, magtataka ka. Bilang isang vice presidente, dapat maging ihemplo ka sa mga kabataan, sa mga mayroong pag-iibigan, at dun sa mga lovebirds, di ba?
Dapat maging ano ka, maging ehemplo ka nila, dapat ikaw ang tularan, ikaw ang ipakita na dapat mga kababayan, ito ang taong ito. Ito talaga yung tinitingnan, ganito ganyan. Pero itong si Sara Duterte mga kababayan, dito sa kanyang pahayag, kaya crush ang tawag sa tao na gusto mo dahil sa he will crush your heart and break your heart. Kaya wag mo na lang lapitan. At ito pa matindi. December 7, 2022, mga kababayan. Laging sinasabi ng mga matatanda that there are other fishes in the ocean. Yan ang laging sinasabi nila. Pero ang sasabihin ko sa inyo, hindi nyo kailangan ng pag-ibig para maging masaya sa buhay ninyo. Diba? Ano yan? Magkakasunod yan. 2024, 2022. So bitter talaga. Yung kanyang sinasabi, pagdating doon sa buhay pag-ibig, meron ng lamat kang nakikita dito. Iisipin mo, doon pa lang sa pangalan, mga kababayan, mga kagaw, hindi niya na po ginagamit yung apelyido ni Man Scarpio. So ibig sabihin, there is something wrong. There is something na talagang masasabi natin na may problema po talaga. Di ho ba mga kababayan? Kaya hindi ko talaga lubos. Sabi ko, totoo ba? Kaya pala siguro ganun yung mga sinasabi nitong si Sara Duterte. Mga kababayan, mga kagaw, no? Talagang ganun ba kalala yung nangyayari sa kanila? Ganun ba na kalala yung kanilang pinagdadaanan ng kanyang asawa? At dumating na nga sa punto na naglabasan na ang sari-saring mga komento, sari-saring mga uploads na meron daw kinalaman sa isang basketballista. At ang basketballista pa, napakatindi mga kababayan, nag-aaway daw ngayon ang mag-asawa dahil yung 125 million pesos, di umano, na kinuha niya bilang kanyang confidential funds, ayun daw ang pinangtustos niya doon sa lalaki niya. Gaano kaya katotoo ito mga kababayan? Pakinggan po natin yung sinasabi ni Epipanyo Labrador. Nalaman ng asawa ni Duterte, ni Sara Duterte, na iniiputan na pala siya. Iniiputan. Susano Tachi, ang iniiputan po ay nilalagyan ng etchas sa ulo. Ibig sabihin, ito po ay siya po ay kinakaliwa ng bababae po at ng lalaki, ganon. Di ba? The other way around. Iputan na pala ni Sara Duterte sa ulo yung kanyang asawa. Pasensya na kayo, mausok ko. Baka magulat ho kayo. Ako dahil marami yung lamok dito sa amin, para hindi kayo magtaka. Ayan ho. Tayo ho ay naghahaling lang. Alam niyo naman ang buhay ng yung lingkod. Pero tayo... Sabi ni Macarons, yung unang nangipot yung lalaki. Aba, mga kababae, mga kababayan, mga kagaw. Totoo ba na yung lalaki ang unang nangipot? Well, actually, meron ako nababalitaan. Ito ay di umano, mga kababayan, mga agaw. Ayon sa ating mga kuliglig, ay yung lalaki nga daw talaga ang una. Meron pa nga sinasabi. Ito hindi ko alam kung dito confirm. Ano lang, disclaimer mga kababayan. Ayon po sa ating nakalap, di natin alam kung ito ay totoo. Pero sinasabi po ng mga ito ay yung lalaki daw ay nakaanak ng tawag dito ng isang artista. 'Di ba? Sabi pa nga sabi ni Nino, parang kay Nino ko ata narinig yon, na meron na ata mga 5 years old or 6 years old, 7 years old ata yung bata. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung totoo. At nagkaroon din pa daw ito ng relasyon ngayon doon sa katulong, mga kababayan. Yung katulong daw ay maganda. Hindi ko rin alam kung totoo ito Pero ang matindi mga kababayan, pagkatapos daw nalaman ni babae, well, si babae na tinutukoy dito ay si BP Sara daw, di umano. Sabi ni Epipanyo Labrador, mga kababayan, ay gumawa daw ng kalokohan. Ito nga yung kalokohan ay pumatol sa isang basketballista. Di rin natin alam kung sino at hindi rin natin alam
kung totoo nga ang sinasabi. Kasi lahat ito di umano, mga kababayan, ayon daw sa kuliglig ni Epipanyo Labrador. Tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating inang bayan sa anumang pagkakataon. Sabi ko nga, hanggat tayo may buhay at lakas, ang inyong lingkod po ay maglilingkod sa inyo. Ha? Okay. Dumanas man tayo ng kahirapan, dumanas man tayo ng lungkot, patuloy ko po kayong paglilingkuran. So balik ko tayo. Ayun, nagets nyo rin pala mga kababayan. Kaya siguro, marami po talaga yung nagagalit kay FL. Di ba? Marami ang naiinggit dahil mga kababayan, sabi nga nila, inggit, pikit. Dahil meron palang mga issue ng ganito, kung totoo ha, dapat lang po talaga silang mainggit dahil maayos ang relasyon ng Pangulo natin at ang kanyang asawa. Nyo ho, matindi ho ngayon ang galit ngayon ng asawa ni Sara Duterte sa kanya. Bakit? Sino ba namang asawa ang matutuwa? Malaman mo, yung asawa mo, meron na palang pinagkakagastusan. At ito ang masama. Ayon ho sa ating source, Oh, ito na. yung naging issue po kay Sara Duterte na 125 million na hindi niya masagot-sagot, ito na ang kasagutan. Dahil talagang iniimbestigahan ho siya ngayon. Aba, matindi to mga kababayan. Pahayag ha, galing po kay Epipanyo Labrador, hindi sa akin ha. Ito ay binibigyan lamang natin ng reaksyon. Totoo ba na ang 125 million pesos na ginastos daw in just 11 days or 90 days ay doon pala ginastos sa kanyang kadaupang palad? Ano ba tawag natin doon? Lalaki? Bahala na po kayo. Doon po sa 125 million. At ito na, itong basketballistang ito. Itong basketballistang ito na pinaggastusan niya ng mahigit 100 million para lamang mapatayuan ng gasoline station. Ito po yung lalaking pinag-aawayan ngayon ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Grabe mga kababayan, pinag-aawayan na ngayon. Pinagkagastusan daw ni Sara. Talaga naman, 125 million? Ikaw yung binapatikos doon sa budget hearing dahil hindi mo napagtanggol. Mga kababayan, hindi ka nakakuhang muli, di ba, ng iyong budget. Paano na yan? Tapos yun pala, ay pinagkagastusan daw di umano sa 125,000 o 125 million, ay dun daw sa lalaki. Ay gaano kaya katotoo ere? Pero sa kasamaang palad, gustuhin man ng asawa ni Sara Duterte na kasuhan siya, gustuhin man ng asawa ni Sara Duterte na saktan siya, Okay. iwanan siya, wala hong magawa ang kanyang asawa. Bakit kaya mga kababayan? Baka natatakot naman si Man Scarpio na baka mamaya kaya hindi niya mahiwalayan, hindi niya ako hindi naman hindi ako pabor na saktan, no? Okay lang layasan mo. Sabi ko kay Mrs., pag pinalayas niya ako, layas talaga ako, di ba? Pero ganun lang 'yun eh. Di ba? Pag hindi na kayo magkasundo, sa akin layas talaga. Pag pinalayas ako, sige. Mas maganda 'yon kaysa manakit ka, di ba? Dito, bakit kaya hindi niya magawang layasan? Hindi niya kayang saktan. Di ba? Ibig sabihin kaya tinatakot mga kababayan na baka mamaya ipakain din sa isda si Man Scarpio? Well, I'm just asking. Nagtatanong lang po tayo ha. Shoutout po kaya Sam the Adventure. Bakit? Dahil Bastas. Ay putik. Binugbog ni Digong. Totoo pa yan? Diyos mio. alam nyo na, anak siya ni Rodrigo Roa Duterte na hindi lamang demonyo, hindi lamang magnanakaw, hindi lamang leader ng New People's Army, hindi lamang malademonyo yung pag-iisip, kriminal. Grabe yung mga banat dito ni Epipanyo, no?
mga kababayan, hindi lang leader ng NPA, hindi lang mamamatay tao, hindi lang may drug lords pa ata na sinasabi. Ang titindi mga kababayan. Eh sino ba namang hindi matatakot, 'di ba? Sabi ni Macaroons, binugbog daw si Man Scarpio nung nakabuntis siya ng katulong. Totoo ba? Totoo talaga na may katulong din na nabuntis yung lalaki? Well, hindi ko alam yan, ha? Kriminal. Ha? Kaya ano ang ginagawa ngayon ng asawa ni Sara Bulate? Sa halip na magalit, sa halip na magkaso, tikom ang kanyang bibig. Walang magawa sapagkat alam niya kung ano ang kanyang kalalagyan. Alam niya na anumang oras ay pwede siyang ipapatay ni Rodrigo Roa Duterte o ni Sara Duterte. Mga kababayan, hindi man po sinagot ni Sara Duterte kung saan niya dinala yung 125 million, ang Diyos na rin po ang humanap ng paraan para po malaman natin kung saan dinala ni Sara Bulate yung 125 million na hindi niya masagot na ginastos lamang sa loob ng ilang araw. Sabi ni Gemma James, biglang cambio si Sir. Aba, teka lang. Mga kababayan, wala akong alam dyan, ha? Ako nagbibigay lamang ng reaksyon, di ba? Eh kasi nagugulat ako dito sa mga pasabog ni Epifanio Labrador eh. Kasi nung kay Nino, mga kababayan, si Nino, kung titingnan ko siya, parang hindi seryoso, di ba? Alam nyo naman si Nino eh, masyadong mapapatawa eh, mapapatawa ka talaga doon, madadala ka sa kanya mga kalukuhan eh. Pero ito si Epifanio Labrador, mga kababayan, nagulat po talaga ako. Ito na ho yun. Ito po yung ebidensya na may lalaki po pala itong si Sara Duterte na pinaggastusan niya ng ganun kalaking pera para lamang ho masiyahan yung minamahal ni Sara Duterte na binigyan niya ng gasoline station. Puta, mga antindi mga kababayan, talagang ay kung totoo po to, matindi to mga kababayan, dahil talagang kalat na sa SOCMED ito. Ako na nga lang ata ang huling nagbigay ng reaction dito eh. Kasi yung iba, sabi ko, ayaw kong patulan. Eh, maraming nagbe-message po sa akin na mga kagaya ninyo, mga kababayan, ba't ayaw mong patulan yun? Okay yun Kasi at least, di ba, kasama ka doon at talagang kung totoo yun, ay marami po talagang marami tayong matututuo, marami tayong malalaman. Sabi ko, Diyos mio naman, personal na buhay na yan kung tutuusin eh. Kaya nga ganito lang yung ginagawa ko mga kagaw, di ba? Eh tayo naman po, bilang isang tao, concern lang tayo. Bilang isang tao, gusto lang din natin malaman kung ano nga ba ang totoo sa likod nito. Di ba? Na umabot ho ng mahigit 100 million. So, yun na po yung kasagutan doon. Kaya nga po yung tanong ng ating mga kababayan nung umusbong ho itong... Hindi, kasi dito, tingnan natin maging balanse tayo mga kababayan. 125 million. Tapos sabi ni Labrador, hindi ko kinakontra si Labrador pero maging balanse tayo bilang isang komentarista. Hindi pwede tayong maniwala basta-basta. Unang-una mga kababayan, naniniwala ako sa to see is to believe. Naniniwala ako sa isang proof, sa isang pruweba. Yung concrete evidence, hard evidence mga kababayan, hindi pwedeng soft lang. Hindi pwedeng salita-salita lang. Kasi ito matindi to. Hindi natin pwedeng kunin ang side lang nitong si Epifanio Labrador. Paano mga kababayan? Dahil wala naman siyang pruweba na ipinapakita. Ugong-ugong lang naman ng kanyang sinasabi. Papaniwalaan ba natin kaagad? Well, pwede nating paglaruan, sayawan. Pero hindi po natin pwedeng i-take yung kanyang sinasabi na wala pong katibayan. Si Nino Barsaga, ganun din. Sabi ni Cheryl Santamaria, legit. Mga kababayan, sa totoo lang, meron po akong nabalitaan tungkol dito. No? Meron ako nabalitaan tungkol dito. Mukhang naliligaw po tayo. Mukhang naliligaw po tayo. Kaya lang, hindi ko pwedeng anuhin yun kasi hindi ko pa nakukumpirma. Mukhang iba talaga ang totoong nangyari. Diba? Kaya lang, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, yung mga naririnig ko sa kabila, naririnig ko sa kanan kaliwa,
kailangan i-balanse. Hindi po tayo pwede na kunin lang natin to. Pag kinuha natin ito, ibig sabihin, gumagaya na tayo sa ibang mga tao na kahit walang katibayan, maharlika style na rin tayo. Hindi ganon. Hindi po tayo ganon, mga kababayan. Kasi wala pong pinapakita si Epifanio Labrador eh. 'Di ba? Hanggang salita lang, paano tayo maniniwala doon? Pasensya na po kayo, mga kababayan, kasi hindi po ako naniniwala sa ganung bagay. Hindi, sabihin natin ganito, naniniwala po ako, kaya lang hindi natin pwedeng sabihin na ito ay totoo agad dahil wala po tayong ebidensya. Yun lang po ang masasabi ko dito. Sabi rin ni Macaroons, natuto na si Nino sa pagkakamali niya, hindi na siya nag-name drop. At Sam the Adventure, yes, prueba ang kailangan natin. Kita nyo, di ba? Kailangan natin ng prueba. Mga kababayan, this is very libelous. Di ba? Alam natin, unang-una, ako wala akong pera. Di ba? Mabuti sana kung kumikita yung FB natin ngayon. Ang FB po natin, mga kababayan, hindi na po siya nagre-recommend ng social issues sa ngayon. Kaya wala akong kita sa Facebook. No? Sa Star lang ako kumikita. Kaya kung iti-take ko to ng basta-basta, at saka ayaw ko din naman kasing i-take talaga dahil hindi po natin ugali na walang resibo tapos papatulan natin. Ang patol ko lang dito, reaction. Diba? Hindi ko po siya papatulan na totoo ito. Diba? Prueba ang kailangan natin. Yan ang magbibit-bit sa atin, mga kababayan, sa isang tagumpay. Dahil kung tayo ay hindi susunod dyan at maniniwala lang tayo sa sabi-sabi, ilalaglag po tayo niyan. Shoutout po kay Ma'am Admin Rich. Oy, nandito pala ang ating kaibigan na si Admin Rich sa Facebook. Follow din po ng kanyang page, mga kababayan, at ang kanyang channel, Admin Rich sa YouTube. Sabi naman ni Armina Valdez, nakibarkada kasi kay Aimee. Patay tayo dyan. Nadamay pa si Aimee. Ganun ba yun? Pag nakibarkada kay Aimee? Well, yung kay Aimee, totoo naman yan, mga kababayan, di ba? Armina Valdez. Totoo yung sa kanya. Dahil talaga yan ay may patotoo. Meron tayong mga nakausap. At meron talaga tayong na-tabloid yan, mga kababayan. Yung kay Manotok. Na yung asawa ni Manotok during that time ay mag-asawa pa sila, hindi pa sila anal. 'Di ba? Tapos kinuha niya si Manotok, inagaw, mga kababayan, tapos bigla-bigla napabilis yung kasal. 'Di ba? Yun ay totoo. Yan pwede kong i-take yan. Pero yung kay Sarah, hanggang lang tayo, reaction lang. Shoutout po kay Ma'am ID Arok. At kay Peaceful Life, good PM Go PH from South Korea. Thank you so much for watching. Issue na ito, pera ba ni Sara Duterte ang ginamit o pera ng taong bayan? Mas malapit-lapit ho sa katotohanan. Pera ho ng taong bayan yun. Ha? Kung ito ay totoo at ginamit yung pera ng taong bayan, yung sabi niya more than 100 million, para sa pagpapatayo ng gasolinahan, mali naman po yun, di ba? Maling-mali talaga yun, mga kababayan, kung ito ay totoo. Di ba? Pero kung halimbawa naman sabihin natin, paano mo nasabi? Again hindi ko po kinakalaban si Epifanio Labrador. Idol ko yan, mga kababayan. Pero, ang sinasabi natin dito, paano natin paninindigan? Paano natin nahagilapin yung ganong sistema? May pruweba na sabihin na yung pinaggastosan. Kailangan kasi may transparency. Diba? Pero kung yun ay totoo at ginamit para lang sa para po doon sa ikaliligaya ng partner mo o ng jowa mo o ng kabit mo, mali po yun. Pera ng taong bayan. So dapat ito ay gamitin sa kapararakang bagay. Hindi ka naman pwedeng magtayo ng gasoline station lang na ang pera mo 1 milyon lang, tatawanan ka lang. At hindi yan makakulang yan. Baka nga sa lang yan sa permit lang yan o sa pwesto lang yan Sabi ni Admin Rich, correct ka dyan at we need solid evidence. At sabi ni Sam the Adventure, si Tropa Kills,
Yes, kailangan nating resibo kaya yung issue na yan, sayawan lang natin, dilawan din yung nagsasalita na yan. Okay, di ba? Ganun lang tayo mga kababayan. Ako, I don't take it personal, di ba? I don't take it personal. Though, ako galit kay Sarah, di ba? Asar ako sa kanya dahil nga sa ginagawa ng mga magulang niya, ginagawa ng kapatid niya, ginagawa niya po na tanga-tanga yung mga tao at pinag-aaway-away nila. Pero I don't take it personal when it comes to this matter. Especially this is a personal matter mga kababayan at wala po tayong resibong nakikita. Hindi ko po to itinitake. Reaction lang ako dito. Di ba? Tama po kayo, ang importante, ebidensya po, sabi ni Susuna Tachi. At don't worry, ilabas na lang ni Epipanyo ang resibo, ebidensya dyan. Mga kababayan, sa pamamagitan ho ng awa at habag ng Diyos, tinutulungan ho tayo ng Diyos sa ating pakikipaglaban para ho mamulat ang ating mga kababayan sa katotohanan. At ito na, dahil tinutulungan tayo ng Diyos na mamulat sa katotohanan ng ating mga kababayan. Salamat, Admin Rich. Pag pro-admin vlogger daw, mababait at ayaw sa fake news. Aba, siyempre naman. Kudos dyan ha, mga kababayan. Pero, meron din mga pro-admin. Meron din ba? Okay na, ayaw ko na nga sabihin. Baka madulas pa ako eh. Di ba? Hindi, pero, meron ako mga inaaway ni Mami Peng, na mga pro-admin daw ko, no? Ewan ko, inaaway ni Mami Peng. Mga pro-admin ko no daw. Pero, sila ay sanay sa fake news. Pero hindi ko kilala yung mga yon. Basta inaaway niya. Tumutulong ang Diyos na mabunyag isa-isa ang lihim ng mga Duterte. Hindi kaya ng tao, hindi kaya ng kahit sinong politiko na banggain ang mga Shoutout po kay Mama Maureen De Silva. Duterte sapagkat sila ay talamak na mga kriminal at maimpluwensya sa bansang ito. Pero dahil sa tulong at awa ng Diyos, mismong ang mga kagaguhan, kawalangian, katusuhan, kademonyohan ng mga Duterte ito ang nagbubunyag sa kanilang mga masasamang gawa. Mga kababayan, yan ba ang iboboto nyo sa susunod na magiging tatakbong pagkapangulo? Isang babaeng salawahan? Kung sa bagay hindi nakataka-taka, kung nagawa ni Sara Duterte o ng mga Duterte na maging salawahan, na maging traidor. Ako naman mga kababayan, ganito. Okay, let's say for example, sabihin natin hindi ko po sinasabing totoo, 'di ba? Siyempre, wag natin tingnan sa pagiging salawahan. Ang tingnan natin kasi sa akin mga kababayan, kasi ang tao naman nagkakamali talaga eh, 'di ba? Nagkakamali po tayo. Ang tao talagang nandyan yung pagkakamali, nandyan yung tukso. Pero pagdating sa pagboto, hindi natin diyan dapat tingnan. Ang tingnan natin mga kababayan yung performance, tingnan natin kung balibalentong, tingnan natin kung may kakayahan. May kakayahan ba si Sara? 'Di ba? 'Yun ang sagot. 'Yun ang sasagutin natin. Tingin ko sa sarili ko, hindi pa hinog. 'Di ba? Wala pang kakayahan si Sara para maupo bilang national mga kababayan. Siguro sa local, pwede. Pero sa local, sablay pa rin eh. Biruin mo, isa siyang abogada. Pero yung guidelines on how to use the CIF or the intelligence fund was used abusively, mga kababayan, doon sa mga bagay na hindi naman align sa confidential funds. So therefore, doon pa lang nakikita na natin, itong taong ito hindi susunod sa batas. Itong taong to, pag naisipan, gagawin ang gusto niya. Wala siyang pakialam. So doon ko tinitingnan. 'Di ba? So pag gano'n ang tatakbo, mga kababayan, mga kago, wag nating iboto. 'Di ba? Tuloy. Sa ating bansa, sisiw na sisiw kay Sara Duterte na traidorin ang kanyang asawa. Kung nagawa ni Sara Duterte o nila na traidorin ang ating bansa, asawa pa kaya niya? Aba, hindi po basta-basta yung pinili ni Sara Duterte na lalaki.
macho, matangkad, Hindi, makisi. nakikita ko dito, sorry to say this kaibigan. Medyo medyo one-sided ang birada. Eh, ba't hindi mo rin tinira yung hindi mo rin tinira yung lalaki? Dapat tirahin mo rin yung lalaki, 'di ba? Kung totoo ito, mga kababayan, dapat ako ang nakikita ko dito talaga, may gap talaga itong mag-asawa. Ang hindi ko masasabi kung totoo, itong sinasabi na karelasyon ni Sarah na basketballista, na iniputan daw yung kanyang asawa. Pero ang clear dito, meron talagang gap. Kaya nga hindi ginagamit yung curfew eh. Kaya bitter itong si Sarah pagdating sa kanyang inspirational message, 'di ba? Parang hindi na inspirational message pagdating sa mga lovebirds eh. Nakikita natin doon, meron talagang conflict. Meron talaga silang gap na mag-asawa. Pero mga kababayan, kung papakinggan natin si Epipanyo Labrador, one-sided. Okay? Huwag po tayong ganon. Kasi syempre, unang-una sabi nyo, yung lalaki ang unang nangaliwa. Mga kababayan, bago si babae. E di dapat, pinahapyawan din niya si lalaki. Binanatan din niya, kaso hindi ko naririnig na pinahapyawan niya si lalaki. Diba? Nag-focus siya kay Sarah sa confidential funds, and I don't know kung paano niya na-relate yung 125 million na yan, mga kababayan, doon kay Sarah. Hindi siya pinagtatanggol ko si Sarah kasi wala tayong ebidensya eh. Evidence-wise tayo. 'Di ba? Wag tayong magpakalunod sa istorya. Wag tayong magpakalunod just for the views. Ako hindi ko po gagawin 'yan para lang mag-gain ng views, mag-gain ng followers, mga kababayan. Dahil tayo matuwid tayong vlogger, ayaw natin manloko. 'Di ba? Kung gugustuhin niyo ako, gugustuhin niyo ako. Kung aayawan niyo ako, aayawan niyo ako. Pero gusto ko po sa malinis na paraan. 'Di ba? Ayaw ko po ayaw ko yung ganito kasi tinitingnan ko dito paano niya inirelate, paano niya ipinasok yung 125 million. Sabi niya, lang daw, ito ay nakuha niya sa kanyang source. Eh pag tinanong yan ng korte, sino ang yung source? Kaya bang tayuan? Ito lang mga katanungan dyan sa korte. Kaya bang tayuan nung source mo, yung sinasabi mo, na yung 125 million ay ginastos doon sa gasolinahan? 'Di ba? Yan ang magiging dyan mga kababayan. Pag hindi yan kayang tayuan, talo ka na kaagad. Pag walang makitang ebidensya, talo ka na kaagad. Hindi po natin pwede. Kasi ang korte, titingnan kung ano yung tinatawag nating preponderance of evidence. Kailangan maipapakita po mga kababayan na beyond reasonable doubt. Eh pag ganito lang, hausyaw, hindi natin pwedeng kunin. 'Di ba? Kaya binigyan ko po to ng reaksyon. Hindi dahil sa kinakampihan ko sila, babanatan ko si Sarah, ay hindi naman po. Mga kababayan, galit ako kay Sarah sa totoo lang. Ayaw ko sa kanya dahil dun sa kanyang yung estado na pa-feeling victim, na siya po ay parang kawawa, parang kinakawawa, ganun. 'Di ba? Ayaw ko nun eh. Pero mali naman na banatan natin si Sarah na wala tayong ebidensya. Unang-una, sabi ko nga po sa inyo, may nalaman ako na contrary sa sinasabi ni Epipanyo Labrador. O paano natin yan? Eh hindi ko rin tinig, kaya lang nagbabanggaan sila. 'Di ba? Nagbabanggaan sila doon sa nalaman ko. So sinong paniniwalaan? Without giving or without the evidence in my hands. So sinong paniniwalaan ko? Sino ang nagsasabi ng totoo? Mahirap 'yun. Sabi ni okay, wait lang. Sabi ni Maureen Di Silva dito lang sa baba, nakikinig. Thank you. Correct, wala tayong pakialam sa kanyang personal life, pero as president or as VP, di talaga siya pwede, or as president, di talaga pwede at just in case na mapatunayang totoo yan at pwede siyang ma-disqualify sa pagtakbo sa public office. Meron ba na may rules ba mga kababayan na kapag ikaw ay nagkaroon ng kasong bigamy ay hindi ka na pwedeng tumakbo?
Madi-disqualified ka. Hindi ko po alam yung batas na yan ha. Sana pa paki-send po sa akin na mabasa ko. Infinite Streams TV, when there's smoke, there's a fire. Hindi. Minsan kasi mga kababayan, ini-exaggerate lang din natin. Sa totoo lang. Tingnan nyo po yung tingnan po natin yung pattern. Dahil minsan kasi na-exaggerate dahil may personal motives din ng iba. Hindi ko sinasabi si Epipanyo ha. Kaya lang mga kababayan, lilinawin ko lang. Dahil kailangan natin ng sapat na ebidensya. Mga karuns, oo nga at hindi binabanggit yung asawa. Happy holiday! Hello, Go Philippines 2.0. Katulad ng sinasabi ko palagi na si Sara Duterte ay hindi pampangulo. Ang brain and attitude may nasasaktan na ulupong pag sinabing hindi matalino si Sara. Totoo naman eh. Walang talino si Sara para sa akin. Kaya takot makipagdebate. Takot humarap sa mga tao. Kailangan laging may spokesperson, laging may USEC, may ASEC, taga-asikaso sa kanya. Yan ang ibig sabihin ng mga ASEC na yan. Romeo Nolasco, nag-iisip siya. Forever Ishi, parang yung chismisan na yan, propaganda din na galing sa kampo nila. Sila din naglabas ng ganyan for diversions. Pwede, mga kababayan, pwede rin. Happy holiday pero hanggat hindi pinapaliwanag ni Sara ang 125 million kung saan ginamit yung chismis na yan, maraming maniniwala lalo na yung mahilig sa chismis. That is exactly correct. Pero eto ang eto kasi kung yung iba dyan nakikinig, pinaliwanag po ni Sara kung saan niya ginastos yung 125 million. Maliwanag, tinanong siya ni Riza. Ang tanong ni Riza, saan niyo ginamit? Ang sinabi niya, may pinakita silang resibo. Resibo na ginamit daw ito sa public transportation, sa feeding program, ginamit din daw ito doon sa planting of trees. 'Di ba? Which is kung titingnan natin mga kababayan, 125 million doon lang sa mga 'yon, ang laki, 'di ba? Ngayon, doon nagkaroon ng questions. But definitely dahil doon sa mga sagot niya, nakita natin na mali yung ginawa ni Sara. Wala sa guidelines. That's unlawful. 'Di ba? Unlawful po 'yun. Wala sa guidelines on how to use and spend the money from the CIF. 'Yun ang mali talaga. Huwag tayong magpabudol sa mga style ng mga 'yan, nililito lang nila tayo. Sorry. At happy holiday, hi, Infinite Streams TV Immortality issues. Makaruns, pero bawal po yan kung totoo yan kaya Sara. Okay, so meron talagang rules. May rules ba? Just to confirm, mga kababayan, kung may rules po ng bigamy, ikaw po ay hindi na pwedeng, yan ay magiging, tawag dito? Magiging paraan o magiging way para ma-disqualified ang isang kandidata. Ba't dito immortal? Teka lang. Tama ba yung basa ko? Teka. Okay. Sorry, mali ako. Immorality pala, immorality issues. Immortality naman kabasa ko. Sorry. At Alex Yango, immoral kasi yon. Okay. So, kung may rules ng immorality, bawal. Okay? Admin Rich, adultery po isang case involving moral turpitude. Okay, nagets ko na mga kababayan. Okay, nagets ko na kasi yun pala relate dito kay Tulpo, 'di ba? Kay Tulpo dahil doon sa kanyang asawa dati. Pagkakaroon niya ng iba pang partner, si Tulpo, tapos yung kanyang siya ay naging tama po, adultery yon involving moral turpitude. Kung mapatunayan yan, kaso mahirap mapatunayan yung adultery issue unless makitang magkapatong ang dalawang involved. Hindi naman na kailangan magkapatong. Mali na to. Hindi na kailangan makitang magkapatong. Hindi na yan. Dati pa yan eh. Na to, na-update na. Hindi na kailangan makitang magkapatong. Bakit aantayin mo pa ba? Mga kababayan, remember po yung mga pulis. 'Di ba?
yung mga pulis na hinuhuli po, nagsusumbong yung kanilang mga asawa, let's say for example, nagpupunta sa hotel, 'di ba nagkikita yung magkalaguyo, hindi na nila inaantay na magkapatong. Pagpasok pa lang ni lalaki na nandun si babae, hinuhuli na kaagad. Yun na po yun. Hindi na kailangan antayin magkapatong. Dati po yun eh. Dati pa yun. Makaroon siyang baho, tinakpan ng isa pang baho. Ha ha ha. At Tyler Wilfred, pinangregalo nga host. Ikaw madribble 7. Grabe kayo. Alex Yango, Papa, pinangbili ng gas station. Kapalit ng Paps. Only Pop. Alin Arsenas, immorality at forever is moral turpitude ata, pero di ba dapat kasuhan muna siya. Hindi ko alam kung paano nila execute yung batas na yon eh. Pero again, naalala ko yung kay Tulpo, yung involving moral turpitude, yan po ay talagang di-disqualify ka. Penalty or of perpetual disqualification is imposed upon a public official preventing him or her from holding any public office. Yan ang magiging problema ni Sara. At Allen Arsenas, isa po dapat yan sa tinitingnan nating mga botante, ang immorality. Maging ehemplo silang mga politiko ng sambayan ng Pilipino. Ito na, nagbigay na ng GR number si Infinite Stream. Salamat dyan ha. Screenshot ko na lang yan. Siguro, kinukulangan dun sa asawa niya. O baka pareho silang busy sa pagnanakaw ng pera. Pareho silang busy. Ayan. Kaya siguro naghanap ng medyo masarap-sarap at matakam-takam itong si Sara Duterte. Dahil matakam siguro, masarap, at siguro sabi natin diretsuhan dahil malaking tao, malamang malaki. Siguro naghahanap ng malaki. Grabe. Sabi na natin, pwera lang po sa mga kabataan baka naliliitan dun sa ng kanyang asawa. Gusto niya ng mas malaki. Kaya ayan, naghanap ng mas malaki. O baka naman mahina ng umandar yung makina kaya hindi na hindi na masyadong gumagalaw kaya naghanap ng mas malakas-lakas na makina. Mga kababayan, hindi lang ho traidor itong si Sara Duterte. Pasensya na ko yung sa usok Ako man din ho ay naluluha na pero tinitiis ko lamang ho. Alang-alang ho sa aking Well, tama naman. Kung totoo yan, dapat tanggalin sa posisyon, di ba? Kaya lang mga kababayan, paano natin? Eto, mas mabigat kasi to. Kung totoo yung yung kaliwaan issue na yan, yung iputan issue, mas matindi kung yung 125 million ay ginastos doon sa kanyang lalaki bilang pangsuporta at pambili doon sa gas station. Yun ang tingin ko, isa sa pinakamabigat din. Although mabigat din yung adultery, mga kababayan, di ba? Parehong mabigat para sa akin, yung adultery at yung paggastos ng kaban ng bayan para doon sa in-expense ng kaligayahan. Paglilingkod sa ating inang bayan at sa inyo na rin mga kababayan ko. Kaya sana mapansin tayo ng ating minamahal na Well, actually mga kababayan, eto mga karuns, mga kagaw, pasensya na po kayo kung medyo taliwas yung ginagawa ko dito. Hindi, balanse lang kasi ang gusto kong mangyari. Tingin ko din, mga kababayan tingin ko, yung nangyayari dito, sabi ni Macarons, gantihan kay FL sa pangbabastos nila. Kung ito ay gawa talaga ng, sabihin natin mga kababayan, gawa ng Panginoong Diyos, na bumabalik sa kanila o karma, yun nangyayari sa kanila, talagang okay ako dyan. Pero kung may tao na nasa likod para sirain, mga kababayan, para manira lang, okay? Sa madaling salita, para manira lang, pero walang katotohanan, ay hindi naman ako pabor dyan. Kasi sabi ko nga po, gusto natin, yung katotohanan, gusto natin ng resibo. Diba? Pero kung sila ay naninira lang dahil galit sila kay Sara, wag naman mga kababayan. Dahil sabi ko nga po, meron din naman kayong magulang, meron din kayong mga kapatid na babae, meron din kayong mga anak. Wag po natin gawin yon. Lalong-lalo na kung wala naman pong katotohanan at ito ay mga usapin lang o sabi-sabi lang, mga marites lang. Di ba? Wag naman po mga kababayan. Hindi po maganda yon. Romualdez at mahal na Pangulo, sana kahit konting ilaw man lang, kahit piso,
maabutan nyo man lang ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador. Tingnan nyo, ang lakas nilang manira sa ating Pangulo. Ang lakas nilang manira sa ating minamahal na House Speaker Romualdez. Ngayon, di ba? Ito po yung kinakatakutan ng mga Duterte na unti-unti silang mabubunyag. Tingnan nyo, ha? Mga kababayan, ganyan ba ang Type na lang ng agree kung agree kayo sa sinasabi ko, mga ka-go. Kasi, yung iba kasi, natutuwa sila na birahin ng birahin si Sara. Diba? Kung tutuusin mga kababayan, hindi po tayo ganong tao. Kung galit ako kay Sara, sa totoo lang. Asar ako sa kanya dahil hindi niya kayang ipagtanggol si PBBM. Asar ako sa kanya dahil hindi niya kayang pagsabihan yung kanyang mga magulang, mga kapatid. Kung bumanat kay PBBM, talagang sagad hanggang buto, below the belt. Pero pag sa ganitong bagay naman na, resibo ang kailangan ko. Resibo, mga kababayan, kasi ayaw ko na matulad sa ibang vlogger na sinasabi nila for the sake of the revenue and for the sake of views and also for the sake of the money na baka may nag-uutos sa kanila behind, di ba? Para sirain lang si Sara, wag po natin gawin. Kasi sa politika, mga kababayan, talagang merong mga tao na nagbabayad para sirain ang isang tao. 'Di ba? Marami talaga 'yan, madumi masyado ang politika. Pero pag ganyan, wag naman po nating hayaan kasi may magulang din tayo. Hindi magandang imahe, hindi magandang halimbawa, hindi maganda na ipagkalandakan natin na wala tayong ebidensya. Para lang po kayong nagsabi niya na na meron akong kayamanan. Marami akong gold bars dito. Pero nung wala ka naman maipakita. Kita naman yung sarili mo ni toothbrush hindi mo magawa, 'di ba? Ni maligo hindi mo magawa. Yun po yung sinasabi natin. Kailangan meron tayong pruweba sa lahat ng mga sinasabi natin. Imbag nga bigat kabsat. Imbag nga rabi imot kanyayo dita Archangel. Bigat kanyayo dito kanyami kay Malem. Forever easy libelous masyado mga sinasabi, wag naman gayahin ang Mads Linging. Tama, 'di ba? Wag natin gayahin. So, sabi ko nga sa inyo, type agree, type disagree, ganun lang. Ang gusto niyo presidente balang araw? Ha? Yan ba ang gusto ninyong humawak sa ating bansa? Isang babaeng walang delikadesa, isang babaeng walang moral sa sarili, walang hiya sa sarili. Ha? Hindi kontento sa isang lalaki. Mga kababayan, grabe ho. Sabi bata pa kasi si Sara. Totoo. Hindi lang bata, talagang mongoloid pa. Ha? Sabihin na nating bata, pero hindi rason yun para kaliwain mo yung asawa mo. 'Di ba? Hindi rason yun. Okay. Dito may pattern na ako nakikita. Sorry ulit mga kababayan sa mga fans ni Epipanyo. Alam ko may mga naaasar na sa akin, baka parang tinitira ko si Epipanyo. Hindi ko po siya tinitira. Pero nakikita ko dito, isa lang talaga yung binabanatan niya. Kayo na nagsabi sa akin ang unang gumawa yung lalaki. Base kay ninyo gumawa yung lalaki. Pero hindi ko po naririnig mga kababayan na sinasabihan niya yung lalaki o pinangangaralan yung lalaki, puro si Sara. Puro kamalian ni Sara ang binabanatan. Diba? So nakikita natin dito, hindi kaya, baka mamaya, nagtatanong lang ako, hindi kaya may gumagamit kaya Epipanyo Labrador may nagbabayad mga kababayan para banatan si Sara, para sirain si Sara. Kung ganito ang natin, kung may nagbabayad dito, hindi ko po tanggap yan. Diba? Kasi may magulang ako, may anak ako, may asawa ako, may mga kaibigan akong babae. Kung walang resibo, wag sanang ganyan at sana dapat maging balanse at maging responsable ang mga vlogger. Para tayong isang lagim nito ha. Para tayong isang gabi ng lagim. Sobrang kapal ng usok no? Mga kababayan, alam nyo, nakakatuwa ho dahil yung matagal nating tanong, saan nga ba dinala ni Sara Duterte
yung 125 million. Eto na ngayon, mga kababayan. Lumalabas na. Salamat po. Salamat po sa ating Panginoon. Sapagkat tinutulungan po niya ang inyong lingkod at maging ang ating Pangulo. Tinutulungan ng Diyos ang ating mga kababayan na mabunyag ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan at pagkukubli ng mga taong katulad ni Sara Duterte. Mga kababayan, kung sa madaling salita o sa isang malinaw na salita, nakakadiri ho itong si Sara. Biro mo, may asawa na lahat-lahat. May anak na. Di ba? Yan ba ang gusto ninyo? Kayong mga DDS, makinig kayo. Gusto niyo ba ng mga isang babaeng lalakero na hindi makontento sa asawa? Nako. Baka pag si Sara Duterte ang naging presidente, magiging uso na yung Ayun. Mali naman yun. Siyempre, mali talaga yung isang babae hindi makontento sa asawa. Pero, look at the root of the story. If you saying that before this happened, mga kababayan, mga kago, ay nang lalaki muna yung asawa. At kung ito ay, di ba, kung gumagante, mali din na gumante. Pero mga kababayan, we are not, hindi po, siguro sabi ko nga wala ako sa, parang jurisdiction o wala tayo dun sa lagay, sa kalagayan ng babae. We are not in ano bang tamang doon, mga kababayan? Wala tayong sa tamang sitwasyon, di ba? Wala tayo dun sa sitwasyon ni Sara to comment kung ito ay ginagawa niya. Una, hindi natin naman ito napapatunayan, di ba? Pangalawa, mga kababayan, wala tayong ebidensya. So mahirap magsalita na gano'n. Dapat dito, pantay lang. Kahit galit siya sa mga Duterte, okay lang yan, walang problema. Kaya lang, maging patas, maging responsable tayong mga vlogger. Lalong-lalo na idikit natin yung 125 million pesos confidential fund na paggastos doon. Hindi po yun maganda, mga kababayan. Sa akin, hindi maganda yun. Hindi maganda yun. Pero kung ito ay mapatunayan, dapat parusahan si Sara. Diba? Ganun lang yun eh. Basta resibo sa akin, okay na ako doon. At mali talaga yung ginagawa na panlalalaki o pambababae. Diba? Kung gusto mong mambabae, kung gusto mong manlalaki, iwalayan mo muna. Kung nagkaroon ng problema si lalaki, na nahuli mong ng babae, nakaanak sa artista, nakaanak sa katulong, humiwalay ka muna bago ka mangate. Diba? Ganun lang yun. Para patas. Pero kung yung nandun pa yung asawa natin, ayun, sabi ko nga, mga kababayan, ulitin ko, mas maganda to. We are not in liberty to say something, no? Dahil wala tayo sa sitwasyon ni Sara. Sabi ni Mercy C. Dakota, grabe kayo. Okay, sige lang. Walang problema yan. Dito open mga kababayan magkakaiba tayo ng side. Walang problema yan. kaliwaan. Baka maging uso Ayan, not in position. We are not in liberty. na ang kaliwaan. Ang gwapo ng basketballista, mga minamahal ko mga kababayan. Siguro, natuwa, nasiyahan, talagang grabe siguro yung naranasan na sarap ni Sara Duterte. Kaya ayun, nakapagbigay ng mahigit 100 milyon para lamang mabigyan ng negosyo yung kanyang minamahal na basketballista. Mga minamahal ko, ngayon na ho, tingnan nyo habang tumatagal, parami ho ng parami ang ating natutuklasan sa mga Duterte na matagal hong nagkubli sa kanilang mga sarili. Ngayon, Sara Duterte, ano ngayon ang masasabi mo? Masaya ka ng mga Ayan, tama sabi ni Twyler Wilfred, wala tayo sa posisyon ng pinagdadaanan panahon na nila. Ang mag-asawa may pinagdadaanan, so sila lang ang makakasolve yan. That is exactly correct, mga kababayan. And sabi ko nga din, dito sa issue nito, ang sitwasyon ng mag-aasawa, magkakaiba yan.
Magkaiba kami ng asawa ko, magkakaiba sila ng asawa ng iba. Sa mga pa-partner, magkakaiba yan ng sitwasyon. Hindi natin pwede panghimasukan yung bagay na yan, mga kababayan. Kung halimbawa, totoo ito, ginawa ni babae, na ganun, baka nagkaroon sila ng problema ni lalaki dahil nga daw nahuli niya di umano na nagkaanak sa artista, nagkaanak doon sa katulong. Siguro napuno na yung salop, 'di ba? Ang utak nung si babae, ganito pala, ganyan pala, kala mo ikaw lang marunong gumawa, ganito ganyan. Hindi natin kasi siya yung may katawan yan eh. Pero wag nating sasabihin na kasi Makati, 'di ba? Na hindi natin inaalam yung punot dulo. Ang sa atin dito, gusto lang natin malaman, may katotohanan ba ito? May katotohanan ba yung paggastos ng 125 million para gastusin doon sa gasolinahan ng lalaki? Yan ang gusto kong mga malaman. Kaso wala tayong nakita, mga kababayan, walang hard evidence we needed, pero ikaw, nasa sitwasyon ay hinahunting ka na, tagilid ka talaga, marami din mali sa Epifanio, masyadong libelous. Totoo to. Marami ng si Epifanio, mga kababayan. So, I am not going to do this way. Yung way po niya na ginagawa na para lang sumikat. Sikat si Epifanio, sana, mga kababayan, anuhin niya na yung mga ganitong bagay na pag walang ebidensya, medyo hunos dili. 'Di ba? Ang hirap ng ganito patago-tago. Kami nga na may mga threat lang pero hindi naman ganito. At least nakakalabas pa rin kami. Pero yung mga ganito, mahirap na yan. Mercy, 5 taon na daw anak. So nangyari yan, mayor pa lang siya. Kaya pala hindi ginagamit ang karpyo. Ito, yung hindi ginagamit yung karpyo, matagal ko nang napansin yan sa mga previous vlogs. Pero hindi ko ma-confirm kung totoo yung sinasabi nila, 'di ba? O visit ko kay Fiona kasi di niya ginagawa tungkulin niya, pero tao lang din yan, wala tayong karapatan manghusga. Kita nyo? Marami pa rin pala yung sumasang-ayon sa mga sinasabi ko dito. Macaroons, grabe kasi itong si Epifanio, mas okay si Nino. O naman, mga kababayan, si Nino, lang pag bumanat, kahit nakakatawa, 'di ba? Talagang lang siya, cool. Cool lang siya magsalita at pag kukumparain ko sa kanila, si Nino, slight lang Sa nakikita ko naman kay Labrador, may naguutos. May naguutos na tao sa kanyang likod. Hindi ko alam kung sino ang parang may nagbabayad sa kanya. Parang hindi ko po inaakusahan. Kasi yung kanyang birada talagang hindi mapreno. Walang preno talaga, mga kababayan, kahit walang ebidensya, banat lang ng banat. No? Okay sana kung may ebidensya to talagang patol kung patol to, sasabayan ko to. Sinisiraan mo. Masaya kayo sinahabang doon sa mga panahon na sinisiraan nyo ang Pangulo. Si Speaker Romualdez at iba pa. Ang aming First Lady, Risa, Araneta Marcos. Ngayon, sino ngayon ang lumalabas na mas kahiya-hiya, mas walang kwenta? Si Raulo Gago. Hindi ba't kayo, mga kababayan? May nagtanong ho dito, Joe Baring, how much daw? Sasagutin ko to. 125 million lang naman na hindi masagot ni Sara Duterte. sabi ni Alex Yango, tama lang si Labrador, brutal din sila makabanat kay PBBM. Mga kababayan, ako po hindi sang-ayon dito kay Sir Alex Yango. Alam ko si Sir Alex maka-PBBM to, pro-BBM. Loyalista din. Hindi po ako sang-ayon doon sa ginagawa ni Labrador. Kasi kung tayo po mga kababayan ko, gagawin natin yung ginagawa nila. 'Di ba? Brutal na nga sila magsabi, walang ebidensya. Kita nyo si Digong pabale-balentong. Kasi gagayahin po natin, mga kababayan, just to satisfy our viewers, just to satisfy na magantihan natin sila. Mali po 'yun. Kasi parang hindi na po natin parang ginagaya na lang natin sila.
Paano kung dumating yung pagkakataon na tayo naman ang balikan? Mga kababayan, wala kang ebidensya. Dakdak ka ng dakdak, wala kang ebidensya. Banat ka ng banat, na-libel ka. Kailangan mga kababayan, pag bumanat po tayo, okay lang. Bumanat tayo ng wagas. Basta issue-based, basta ito ay may katotohanan, kahit personal pa yan, kung totoo, okay lang. Pero pag hindi totoo, katulad ng ginagawa ni Duterte, 'di ba? Yung kanyang pagsisinungaling, yung kanyang pagiging ano ba tawag doon kanina? Nakalimutan ko tuloy. Teka lang, may kopya ako dito eh. Pathological liar, mga kababayan, ay talagang hindi po dapat. Di ba? Wag nating konsintihin yung mga ganyan. Wag tayong magpadala sa bugso ng damdamin. Kailangan ang mga makamarkos, makagobyerno, tayo po ay iisip ng diretso. Wag po tayong maging after the money, after the views, no? Kung tutuusin, may mga kita naman yan sila eh. Wag ganon. Kailangan iayos natin kasi sabi ko nga sa inyo, every word na namumutawi sa ating mga bunganga, kinukuha po yan, ina-adapt ng ating mga followers. Ina-adapt yan ng ating mga viewers. So, lalong-lalo na sila malaki na ang foundation. Pag narinig yan, pakikinggan ka agad. Di ba mga kababayan, paano kung halimbawa nakita nila si Sarah doon sa isang sa isang event, sa isang lugar, nakasalubong nila, sabihan nila, ito, babae ito, pokpok. Itong babaeng to, Makati. Tapos wala palang katotohanan. Di napahamak mga kababayan, yung tao na nagsalita. Hindi naman mapapahamak si Epipanyo dahil nagtatago eh. Ang mapapahamak, yung nagsabi kay Sarah na siya ay pokpok, na siya ay Makati. Diba? So wag natin ipahamak yung mga followers natin kasi ina-adapt nila every single word that coming from our mouth. Diba? Let's not put the words, mga kababayan, to our mouth. Wag po nating i-feed yun sa kanila kasi mali po. Mapapahamak yung mga kababayan natin. Maawa po kayo sa mga viewers natin. Katulad po ng sinasabi ko kanina, inunahan ko yung kay Duterte. Kawawa yung kanyang mga viewers, mali-mali ang sinasabi, pabale-balentong. Hindi sinabihan si Pangulong Bongbong Marcos na adik, hindi sinabihan ng kung ano-ano. Pero nakita po natin, narinig natin, may video tayo. 'Di ba? So kawawa yung mga viewers na ginagawa nilang tanga. And what we don't want, mga kababayan, nagayahin natin yung mga tao na yan. Magalit po kayo sa akin, okay lang. Pero dun po ako lalagay sa tama. Mas gusto ko yung tama ang sinusunod natin. Kung may mali ako dito, sabihan nyo po ako. Hindi po ako magagalit. Tama, sabi ni Forever Ishi, saka ginawan lang kasi talaga ng istorya at ikinunek lang yung CIF. Di naman mahina ulo ng mga politiko na yan na mabutasan sila at mag-corrupt. Eto yung tingin ko, tama po yun. Ikinunek lang yung 125 million. Dahil nasagot na yan ni Sarah doon sa deliberation. Diba? Ikinunek lang saan ginastos doon sa lalaki. Kita nyo isipin nyo kung kayo ay nag-iisip, remember this. Mga kababayan, kung tayo po ay nag-iisip, sabi nung kanina dito, ay mayor pa si Sarah, 'di ba? Kung mayor pa si Sarah, isipin nyo, hawak niya na ba yung 125 million? Hindi pa. Tama? So ibig sabihin, conflict na agad. Doon pa lang makikita na natin na mayroong nagsisinungaling, nang mayroong nag-exaggerate lang ng kwento, ikino-connect lang yung 125 million. At isipin nyo, mga kababayan, eto pa, hindi po sa pinangangaralan ko kayo, hindi po sa nagtatali-talinuhan ako. Remember, ang sabi ninyo, 5 years old. Okay, ano ngayon, mga kababayan? 2024. Subtract 5 years. 2019. 'Di ba?
2019, mayor pa si Sara. So how can you connect the 125 million, 'di ba? Kung mayor pa si Sara. So ibig sabihin, may misjudgment dito. Meron ditong tinatawag na fake news. Tama po, mga kababayan? So sana maging matalino po tayo sa mga pinapanoodan natin. Okay, mag-idolize tayo ng mga vlogger, pero sana naman wag nating i-patronize. 'Di ba? Yung mga sinasabi na mali naman. Isipin natin, 5 years going back, 2019, Sara was still a mayor. Paanong makokonek yung 125 million? Doon pa lang mali na. Tama si ano dito, si Forever Ishi. Kinunik lang talaga. Infinite Streams TV, cool si Cap ninyo, but sa vlog niya, kung bago kayo dito, pwede umalis kayo, mga peste kayo. Hindi, kilala ko yan si Ninyo, di ba? Twyler Wilfred, gayahin nyo si PBBM. 36 till now binabalahura pero wapakialam. Pero may sense pag bumanat. Correct, di ba? Ganun lang, simple. Sabi nga ni PBBM, pag naiinis nyo ang kalaban, it means you are effective. Di ba? Aral ito lalo na sa mga nasa posisyon sa gobyerno, lalo na kung babae na kailangan mag-isip bago gumawa ng ikasisira ng kanyang karera at pagkatao. Well, dito nakita ko na talagang sinisira lang ng gusto si Sara. Pero when it comes to the 125 million, mga kababayan, masasabi ko po na ito ay fake news. Hindi pwedeng mangyari. Kasi 5 years na daw yung anak, kung totoo. 'Di ba? Si Sara niyan ay syempre mayor pa. Hindi niya matatanggap yung 125 million kasi yung 125 million is for nung nasa vice presidency na siya. Nasa position na siya ng pagiging vice president. Sir, gabi nga ni Sir Abel Bacudio, sabi nga, ipanalangin mo ang umaaway sa iyo. Kayo ay ehemplo sa social media. At Infinite Streams TV, constructive criticism yan ang kay Go-host. Thank you po. Salamat, Infinite Stream, naiintindihan niyo po ako. Sa totoo lang medyo hindi ko kasi napanood ng buo to eh. Ngayon ko lang talaga pinagtuunan. Although yung una, sabi ko tatawanan ko lang, magre-reaction ako, biglang, along the way, nakita ko na parang may motive behind of this video. At hindi naman natin pwede na tanggapin lang ng tanggapin kahit mali na. 'Di ba? Mali po yun. Mga karuns, matagal na daw nangyari. O kita nyo, matagal nang nangyari. So ibig sabihin, hindi yung 125 million kinakabit lang. Parang nagbaliktad ka na, bossing, pero pag binabalahura nila ang mag-asawa, nako, hindi po ako bumaliktad. Hindi po. Mali po kayo. Hindi po ako bumabaliktad. Ang ginagawa ko po ay itinatama. 'Di ba? Sabi ko nga po sa inyo, how can you say so na 125 million ginastos doon sa gasolinahan? Isipin nyo po 125 million, kailan ba na-issue ito? Sabi 5 years ago. 5 years na yung bata. 'Di ba? Si Sara nung time na yon, mayor pa lang. So paano siya makakakuha ng 125 million na galing daw sa confidential funds? Ang alam kong confidential funds niya, mga kababayan, hindi yung 125 million. Kasi meron akong isang vlog na kinuha nung mayor pa siya na galing ng 112 something napunta ng 400 something sa loob ata ng 3 taon. So hindi yun ang tinutukoy. 'Di ba? Hinahanap nila yung 125 million, ginastos daw doon. So mali yun. Hindi sila nagko-connect. Hindi po ako bumaliktad at never akong babaliktad, mga kababayan, not unless na ang gobyernong ito, sabi ko nga po sa inyo, pag puro mali na ang ginagawa, puro pandarambong, puro sila ay sabihin natin gumagawa ng kabaluharan o balahura, ayun, babaliktad po tayo. Pero nakikita ko, hindi ganoon ang Pangulo natin.